Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, titignan natin ang bagong release na Ford Territory. Oh, handa na ba kayo? Tara na! Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Attosport. Ito ang Attosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Attosport, moving life. So ngayon mga katandem, na-invite nga pala tayo ng Ford Philippines na i-test drive tong upcoming release na Ford Territory Trend and Titanium X. So yung dalawang variant na yan, yung Trend yung pinaka entry level and yung Titanium X yung pinaka top of the line. So actually may mga notable differences yung dalawa, no? When it comes to power, braking, and engine, pati mga battery, same naman sila. Pero nagkakaiba sila sa performance ng brake light kasi sa pagkakaalam ko yung mga katandem, yung Titanium X is with may comfort braking mode, which is nire-reduce niya yung G kapag nag-sudden brake ka. So meaning lesser yung mararamdaman mong pag forward pagka nag-slam ka ng brake from high speed going to full stop, no? Which is okay kasi naging safety feature siya, lalo na doon sa mga pasahero natin na hindi nila na-anticipate yung mangyayari. Kasi for most of the time kasi mga katandem, no, pagka driver ka, na-anticipate mo kasi nangyayari since ikaw ay nasa manibela, di ba? Tapos isa pang difference dito is yung syempre ADAS. Though yung version ng Ford Territory na Trend, meron din siyang cruise control, adjustable din naman siya, pero hindi siya adaptive. Pero dito sa Titanium X, adaptive cruise control siya. Then ang isang nakita ko rito magandang feature is usually mga katandem, no, sa mga kotse na may adaptive cruise control or cruise control, yan, pagka nagpreno ka, nade-deactivate na siya. Pero pagka kailangan mo siya i-activate ulit, kailangan mo ulit mag-speed up, then isa-set mo ulit siya, di ba? Sa 60. Pero ito mga katandem, meron siyang toggle switch dito sa may adjustment ng sa manibela ng cruise control. Pag tinagal up mo siya, babalik siya doon sa cruise control setting na sinet mo nung una bago ka nag-brake.
So yun, magandang feature yun kasi hindi mo na siya i-set ulit. Tapos ang ganda ng infotainment system niya, pag nakita mo, same siya with the cluster, yung yung instrument panel, naka-integrate siya as one LCD screen na malapad. Then kagandahan din sa kanya, maganda yung speaker system ng Titanium X, and may Android Auto and Apple CarPlay siya. Then isang nakita ko rito na difference din is yun, may wireless charging siya. Yung charging nga pala niya mga katandem, 66 watts. Mga katandem, yung sa exterior naman, ang nakita kong difference dito is meron siyang coast to coast na DRL light. Tapos meron siyang Ford, sa pagkakaalam ko sa ngayon mga katandem, pagka nag-purchase kayo within the limited time offer lang ata to, is ililibre ni Ford yung lighted na badge ng Ford sa harap. So talagang madi-differentiate mo sa daan kung sino yung naka-trend at saka naka-Titanium X. Then lastly, ang isa sa mga nakita kong difference din is may sunroof, moonroof. Panoramic siya mga katandem, no? So hanggang likod, ma-enjoy nila yung view sa taas. Then at the same time, meron siyang ADAS, yun, 360 camera, which is also available din sa Trend version. Yun mga katandem. So halika, ikutan muna natin siya para makita yung mga katandem yung labas. Ayun mga katandem, no, nakita niyo na yung exterior niya, no, napakaganda talaga, inikutan natin, ang ganda, stylish yung harap, stylish yung likod, yung gilid, yung mga lines, talagang actually may makakompete na siya sa sa styling ng mga ibang EV and plug-in hybrid cars na nirelease sa market ngayon. Then ngayon, after that, i-drive naman natin siya, i-experience natin kung ano yung difference at saka kung ano yung experience. Tara na! So ito mga katandem, may test drive naman natin ngayon itong bagong Ford Territory Titanium X. So mapapakita ko sa inyo o ma-demonstrate ko sa inyo dito kung ano yung feeling pag ikaw yung driver at activate natin yung comfort brake mode, okay? So mamaya gagawin natin, mag-run tayo ng 80 km/h, then slam ko yung brake. So makikita nyo mga katandem. Tara, samahan nyo ako. And ito pala mga katandem, no, ang isang magandang feature nitong Ford Territory Titanium X is yung hindi mo na kailangang iset kung EV mode or parallel series mode. So depende sa sa driving style mo, depende sa kung uphill ka at kailangan mo ng power, doon siya mag-a-adjust. So intelligent na yung switching ng mga modes niya. So ito mga katandem, try natin. So ngayon mga katandem, tumatakbo ko ng 23 km/h, and ito sa ngayon naka EV mode tayo, no? Then mamaya ito uphill. Try natin yung uphill. Yan. So nung na-try ko to kanina, mga katandem, no, nung pag uphill, medyo tinutulungan siya ng engine, no? Nung engine para tumulak pataas. So ngayon, pagka mga pababa, palusong, ang ang mode niya is full EV mode. Yan. Corners. Sa tsaka mga katandem, may napansin ako kasi may dinagdag sila doon sa suspension, no, yung parang arm or something, nakalimutan ko yung tawag. May tulong siya ron sa pagiging sa handling tsaka doon sa suspension sa harap. So actually suspension niya sa harap sporty na comfortable. Hindi ko ma-explain pero okay siya sa compared doon sa mga na-drive natin na HEV. So right now, ito takbo ko 60, 61. Mamaya tatry natin yung kanyang braking power tsaka yung comfort braking mode. Yan. Mag-accelerate tayo, no, from 0 to 80, then slam natin yung brakes. Balik tayo. Yan, tingnan nyo mga katandem, ha. So yan, accelerate tayo. 1, 2, 3, go. Yan. 60, 70, 80. Actually mga katandem, yun yung hindi naka-enable yung comfort braking mode. So ngayon, enable naman natin. So mga katandem, yung tinry ko pala kanina is hindi naka-on yung comfort braking mode. Nakita nyo, no? Nag-screech yung tires. Tapos medyo talagang forward talaga akong ganun, no? So medyo hindi siya safe
sa mga pasahero nyo sa likod kasi hindi nila na-anticipate yung mangyayari, no? Unlike nung driver tsaka nung pasahero sa harapan, providing na hindi siya tulog So ito, try naman natin, on naman natin yung comfort braking mode. Yan. So ito, accelerate ulit tayo 0 to 80. So 1, 2, 3. Yan. Na 60, 70, 80. Kita nyo mga katandem, ang galing, no? Hindi ko masyado naramdaman yung yung tulak niya. Talagang ang galing talaga ng comfort braking mode. Siyempre, kasama doon yung traction control. At saka napansin ko sa kanya pagka nag-slam ka ng brake na talagang from 80 or high speed going to full stop. Napapansin ko dahil din sa electronic brake assist niya or brake distribution niya, yung control andun pa rin, diretso pa rin. Hindi siya nag-fishtail, hindi siya gumewak, hindi siya umikot, talagang diretso pa rin siya. Tamang-tama siya sa mga driver na medyo baguhan, yung madaling mataranta. Pero syempre, para mas maganda at as much as possible mga katandem, i-avoid natin yung mga ganong situation. So let's practice defensive driving. And syempre, pagka nag-drive kayo sa public road, laging observe nyo yung speed limit. So far, yung power niya from mga katandem, no? Na-try ko rin kanina acceleration speed niya from 0 to 100, 8.5 seconds. Based on paper, ang maximum electronic horsepower niya, electric engine or electric motor horsepower niya is at 318 horsepower, no? So yun. Napansin ko rin dito mga katandem, blind spots okay naman, kita-kita mo yung side mirrors. Tapos kahit sabihin mong gatong trikang araw na maliwanag sa harap, maganda yung angle nung infotainment tsaka nung instrument panels niya. Kitang-kita mo yung mga information, malinaw na malinaw. So hindi siya wala siyang glare na hindi mo mapapansin yung mga information. So yan, kitang-kita nyo naman yung information dyan, naka-display, power, speed, and meron din siya TPMS, which is tire pressure monitoring system. So lagi mo ma-check kung ano yung PSI or yung pressure ng mga gulong mo, kung malambot ba siya or overinflated ba siya. So yun, nagmamatter din kasi mga katandem yung yung pressure ng gulong sa fuel consumption and syempre sa takbo. Ako, doon lang ako sa gitna para sakto yung fuel consumption niya, at the same time yung kanyang traction hindi na mawawala kasi pag sobrang tigas mga katandem, wala ka rin traction at saka syempre delikado rin mga katandem dahil prone ka sa sabog ng gulong. So itong pagte-testingan nga para natin, no, nasa Villar City tayo. Yung cemented road dito medyo hindi siya diretso. So feel mo talaga yung kung gumagamit ka ng mga suspension na matitigas, ma-feel mo yung bumper dito halos hindi. Talagang comfortable talaga siya. Engine noise, so ito lang, wala akong marinig. Ang naririnig ko lang yung tires and yung buga ng aircon vents. So talaga tahimik talaga siya. It's a good thing na yung Ford is nag-release sila ng ganitong type ng vehicle kasi ito na yung trend natin ngayon sa Pilipinas. So we're going green na marami na nauso na electronic vehicles, hybrid, plug-in hybrids o hybrids. So we're gearing towards fuel efficiency. Siyempre, saving the environment na rin, di ba mga katandem? Isa rin maganda rito, siyempre yung air conditioning system niya, malamig din. Ngayon, it's now 11:30. So, tanghaling tapat na. Ito, tsaka walang tint mga katandem. Hope sana nga mayroong Ceramax Philippines para talaga walang init mga katandem. Pero kinakaya naman ng air conditioning system niya. Malamig naman siya, hindi ako napapaso. Well, yung paso kasi pagka ginano mo yung init, yung balat mo sa salamin, mararamdaman mo yung paso kasi walang tint So ayan, alam niyo na pagka bumili kayo nito mga katandem, mag-Ceramax Nano ceramic tint kayo, then syempre ipa-all in nyo na, ipa-ceramic coating mo na or ipa-PPF mo na rin sa amin. So sana mga katandem, may chance tayo na ma-drive natin siya ng malayo para ma-compare natin sa mga other plug-in and hybrid vehicles na na-drive natin in the past, no? Kasi usually isa yun sa mga options, isa yun sa mga factors na nakaka-affect sa mga buyers natin ng kotse. Kung syempre kung mas matipid siya, mas marami yung savings mo. Syempre isa pa ding gusto ko i-discuss is yung price point niya. It starts at around 1.3 million. Lalagay lang namin yung price sa baba nung trend variant, and nasa
1599 naman yung Titanium X variant. So ano, meron silang 200k na price difference. Kung tatanungin niyo ako mga katandem, ako kung pag-compare ko naman, kasi naikuta ko parehas yung dalawa yung Trend at saka yung Titanium X variant, no, I would say sulit yung additional 200k mo sa Titanium X. So I would recommend na kunin nyo na yung top of the line, kasi looks pa lang sa labas mga katandem, yung coast to coast sa DRL, yung headlight nya, yung lighted emblem nya o yung lighted badge nya, pagka bumili ka na limited offer ng Ford, may lighted badge ka na. So pag sa kalsada, pag nakita mo siya sa kalsada mga katandem, madi-distinguish mo kung ano yung Trend tsaka yung Titanium X variant. At the same time, kung ikaw yung tao na tipo talagang gusto mo lagi mag-sightseeing, sakto-sakto sa ito, kasi yung panoramic roof niya, grabe, hanggang likod mga katandem. I mean, yung visibility niya mga katandem, no, 360 plus yung sa panoramic roof mo. Then aside from that, yung safety features niya, panalo mga katandem, kasi yung comfort braking at saka yung mga lane assist and yung ADAS niya talagang sobrang useful. Kasi kanina nung tinest namin siya sa public road, talagang yung lane control, lane assist niya talagang smooth yung smooth yung pag-steer niya, talagang sinusundan niya yung line. At saka kung ayaw mo naman siyang gamitin, meron din naman siyang lane warning, pagka lane departure warning, no. So pagka nagde-depart ka do sa lane mo na hindi ka nagsisignal, warningan ka naman niya. Meron siyang sa monitor, plus meron siyang beeping sound. Yes, para sa akin mga katandem, sulit. Plus ang ganda nung mga katandem, pag nakita nyo to, maganda yung seat cover niya, two-tone leather talaga siya. And may wireless charging na rin siya na mataas yung mataas yung wattage, 66 watts siya. Meron din siyang dalawang type sa likod, which is plus sa akin yun, kasi alam mo naman tayo mga tao ngayon, mga mag-gadget tayo mga katandem. So yan, charge mo yung cellphone mo, charge mo yung laptop mo on the way to work, diba? Napakaganda. Tapos ano ba yung notable feature niya? Yung isang notable feature niya mga katandem na nagustuhan ko rito is yung na-discuss ko na nga kanina, yung pag-toggle ng pagka nag-set ka na ng cruise control, tapos na deactivate mo, pag gusto mo siya i-set ulit, hindi mo na kailangang i-60 ulit tapos i-set mo siya. Pinutin mo lang yung toggle up, i-toggle up mo lang siya dito sa steering wheel control, babalik na ulit siya doon sa sinet mo, di ba? Ang ganda. At saka mga katandem, ngayon ko lang pala napansin habang nag-drive ako, na sinaga kasi ng araw, yun sa may dashboard niya, may parang carbon fiber siya na design. Ang ganda. Tapos dito nga pala sa passenger side ng dash, meron dong rubberized na parang maliit na packet na pwede patungan ng mga cellphone So anti-slip na siya mga katandem, naisip pa talaga ng Ford yun. And dito sa may gitna ng dashboard, meron din dito parang rubber mat na fix na pwede rin patungan ng mga gadget. Pero I would suggest na huwag nyo nang gamitin yan for your gadget, kasi syempre pag nag-brake ka or pwedeng tumapo yung gadget mo dyan. Huwag kayo magkapatong ng mga something na matatapon or mga liquid dyan. Delikado, mamaya mabuhusan yung dashboard nyo. May mga electronic parts tayo dyan. And that's it. Maraming salamat nga pala Ford Philippines sa pag-experience sa amin ng bagong territory. And syempre sa mga katandem natin nanonood, maraming salamat. And sana may natutunan kayo sa video ito. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.